open our Bibles in duha ka main text ang atong masahon karon migsuon pinaagi ani nga mensahe. Exodus 32 verse 19 o atong i-read po ang Numbers 20 verse 10 to 11. Okay? Exodus chapter 32 verse 19. Okay? Unya ato pong basahon ang Numbers chapter 20 verse 10 to 11. Okay? Atong paklihon megsuon. Kung ang tanan nakapakli na, mayong amen. Exodo 32 versikulo 19 ngayon dire. Sa dihang nakaduol na si Moses sa kampo ug nakita niya ang lating baka ug ang mga tao nga nagsayaw labihan niyang sukua. Balik ko na ito pagbasa megsuon. Labihan niyang sukua. Kinsa rin ko na rin si Moses. Okay, mani ha? Mga panggitang tao sa Ginoo nasuko megsuon. Ingon dire, gibustak niya ang mga papan katong 10 commandments. Gibustak niya ang mga papan nga iyang gidala og napustay kini diha sa tilan sa bukid. Jump up ta sa Numbers chapter 20 verse 10 to 11 megsuon. Okay? Kung nakapakli na mo, may amen? Amen. Numbers 20 verse 10 to 11. Ingon dire, ug gitigom ni Moses og niaron ang mga tao atubangan sa bato. Ug ingon sa kanila, pamati kamo mga masupilon. Atagan makamog namog tubig gikan niining maong bato. Unya gihisa ni Moses ang iyang kamot ug gibunalan niya sa makaduha ang bato ug mibulog gikan sa bato ang daghang tubig ug nanginom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Makampo ta megsuon nato idungog ang maulo. Ama na Dios lang iton, salamat o Dios ning kabuntagon, salamat Ginoo Lord. Aniya na pod Lord imong kanakan aron Ginoo makahibalo na pod mi o Dios nga sa imuhang mga prinsipyo, sa imuhang Ginoong mga pamaagi, sa imuhang Ginoong mga pulong, din magagayad na mo, magagiya na mo karong kabuntagon. Lord, I pray Ginoo nga this is not all about kapasidad Ginoo sa tao kundi ko mahitungod kini Lord God with your Holy Spirit nga mugamit Ginoo nga mahimo ra Ginoong instrumento Lord God ang imong ubos nga ilipon Lord wala gyud may mahimo wala ko Dios sa Lord sa iluwa ko Ginoo sa nahuna sa pulong sa buhat kung kasi ako sa milulugo o padayon ka Ginoo Lord patubo sa mga espirituhan nga bahin diha kanimo Lord I pray Lord God wag ta Ginoo mga langyaw nga nahuna Lord God karong rasa I pray Lord God humble spirit Lord Jesus nga mana kanamo mahimo kaming receptive Ginoo madinawaton sa pulong kung ako nagampo Lord God nga padayon ka Ginoo magigistorya sa imong mensahe karong kabutagon salamat o Dios nga padayon ka Ginoo patubo diha kanimo Lord God ani nga ani nga kinaihan na mo usahay Ginoo nga dili mabantayan salamat Ginoo nga ikaw magahiklin Ginoo Lord sa mga butang nga wala nimo kahimuti karong orasa sa dalaygon ka Diyos, ikaw magaduyog niini gikan sa pagsugod nga sa pagtapos with your anointing, with your power nga mupinitrate kayo sa mga kinabuhi kasing-kasing nga niya karon ako sa ang gitugyan kanimong tanan pagkasinong pasalamat niini nga mensahe in Jesus name Amen o Amen maglingkod ta megsuon hallelujah umutana ko megsuon hallelujah kinsay wa kasuway kasukuan eh ha Wala. ha Sa tanan. ikaw bro kasuway magagawa masuko Di ba pastor ay masukto. kaya kung kayo man ninyo ani kanang dito masuko murag ulabaw mo ni Jesus no kung atong basahon megsuon sa scripture before na to isgutan si Moses ato sang basahon megsuon John pala mo babasa ko John 2:15 isay makaunang basa ninyo diha John 2:15 okay before tamo adto sa ato ang mga punto diri megsuon unsa ora to pagdil ani nga kinaiya kasi nakasuway ninyo kanang suko yung kayo ikaw di nakasuway nagatik ka nga suko ka no as in kana yung mura something nga kana bitaw nawa ang imong pagkakristohanon no for example kana bitaw mupila ka dito sa tailor kana bitaw mo insert niyo no isa nakasuway niyo na no or
kana bitaw nakauna bitaw ka dito pila bitaw sa sakyanan unya paduna ka mutikang dai ni puli ni Meksoon. No, dai nga na nga kuan pero tanaw na to sa padung ko magbasa Meksoon di sa makaw nagbasa asa to usa ka microphone. Okay? John 2:15 to 16. Okay, paliw ko pagbasa John 2:15. Okay. Kaya si Jesus naghinugatigo ang isip o giabog niya ang kanang mananap, ang mga karnero o mga bangka ngadto sa gawan sa templo. Giabog sa niya ang mga silsilyo sa mga pipilis o kwarta o gilintuwan ang ilang mga lamisa. Okay. John 2:15 to 16. O iyang hinungduan ng mga tao nga nangligdag mga salampate, dadaki sa gawas. Ayaw ninyo mo ang merkado ang balay sa aming amahan. Kani nga tayo Meksoon, kinsa ni siya? Si Jesus. No? So kung imong mag-base na example Meksoon about anger, nga gitawag og holy anger Meksoon, si Jesus po pasabot nga ang tao di ay pwede na masuko. No? Muna ang usahay bitaw, nabantay na ko bitaw, muna gamiton sa taktika siyawa bitaw nga usahay nun ka ba, bulagi magkaka. Kristohanon man ka, nga ingana kalagi ka. No, labi na siguro, isa na kasi natin, ninyo anak, nag-ingana mo. Oo ni, Kristohanon, labi na masako, siguro ta, no? Tapos balay, inunay ka, ay, Christian mo ka, wala anak. Kurang halos, kung ang una sa mga Christian may so, di na ka masuko. Pero atong mabasahan na ito karon na mismo si Jesus sa John chapter 2 verse 15, nasuko siya. O sa gibuhat ni Jesus, gipanglintuwan ang mga lamisa nga igsoon dito sa templo. Nga naman, kay ani nga time, ilang gihimo og business ang maong balay ang puhanan. No? O dili na to, nagpamatuod ba, nga si Jesus may igsoon tao po siya. Buhat pasabot may igsoon, isip tao, naagitaan nga batasan, naagitaan nga karakter, sa itong kinabuhi nga sometimes kita masuko. Pero, ningon ng Bible, pagpakasuko, pero ayaw pakasala. O na, may ikso nato iskutan ng atong title karon, it's all about anger issues. Kinsa na yung mga anger issues dire? Nadi, malikayan na iksoon. Lagi na siguro makarelate sa mga ipas ani kay dili lalim. No, laliman ka pila isa tinupas nga kada adlaw nimo nagigpil nimo lahi-lahi ng mga kinaiya. Kaya na times bisan kanis mamipas buutan mo ni. Pero moabot ang panahon gyud kung naay magpabadlong, magbalik-balik pabadlong. The same sa time. No? Atong iskutan ang kinabuhi ni Moses. Ang gidil ni Moses mamipas. Pila? Millions of Israelites nga iyang gidil ug niabot sa punto gyud sa kinabuhi ni Moses may son rasuko siya. No? Imong gi-flash ang Exodus chapter 20. Okay, atong balik ko pagbasa ng Exodus ng atong latest ganina. Exodus chapter 20 verse ingon dito sa verse. Okay, wait sa Exodus. Exodus chapter 32. Sorry, 20. Bali na Exodus. Wala lagi. Kaning watay PowerPoint lagi. Maglisod ko Exodus. Hallelujah. So, Exodus chapter 32 verse 19. Okay, ato iatras may Exodus aritas 15. Mibiya si Moses og milugsong sa bukid. Dala ang tigpahinumdum nga duha kapapan. Unsa ning duha kapapan? Mo ang 10 commandments. Kabalo na mataani may Exodus. Nga may sulat sa kasuguan sa luyog-luyog. Ang naghimo niya itong papan mao ang Diyos ug ang nisulat niini gikulit sa Diyos mismo. Nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tao mingon siya kang Moses. Nadungog ko ang kagahog nga sama sa gubat sulod sa kampo. Si Moses mingon dili kana kagahog sa kadagkuan o kagahog sa kasubanan tungod sa kapildihan kundi mga panag-awit ang akong nabati. Tanawang verse 19. Okay. Verse 19. Sa dihang pagkaduol na ni Moses sa kampo, nakita niya ang nating baka o ang mga tao nga nagsayaw, labihan niyang sukuha. Tanawang word. Labihan niyang sukuha. Anong nasuko si Moses?
Because na instruction ani nga tayo may so nga gingnan yung mga Israelites, by the way, may so ang context ani kung mag-isgot ang isodo, muna nga tayo nga giliberate ang mga Israelites gikan sa Egypt, kay ang mga katauhan sa Diyos nahimong na slave. Say with me, slave. No? Parihan na ito may so we are slave with religion. We are slave of tradition. Kaya kaning mga Israelites ani, during dito sila sa Egypt, matod sa historia ni, ang itabuan ni, kung yung masahon ng Bible, gikan sa Genesis hantod kaning 5 book of Moses, ang itabuan ni, di ba, nakadumdum mo, sa diyang kay famine, niya na diha si Joseph dito nga ato nga time, di ba niabot si Joseph ato, unsa, pagka ato i-fast forward, unsa nitabo ni Joseph, nahimo siyang governor. Pag-abot dito nahimong governor si Joseph dito sa Egypt na igsoon, usa siya sa mga dako-dako. Mura siya si Ares, umintado na igsoon dito sa Egypt, unya godly pa yun. Kung sa natabo, i-bless ang lugar sa Egypt. Buot pasabot ko ang mga tao nga godly di ay, katong mga tao na Diyos sa kinabuhi, panalanginan ang maong nasod, panalanginan ang maong area, panalinginan ang maong barangay, panalinginan niya ang mga lugar na unsay maabot sa mga katauhan sa Diyos. O niya, here it comes, atong i-pass forward din so, nang nita po may son, no, paminaw mo ani mo, ang context, atong diskutan ang context ha, sa diha nga natiguan na si Joseph, unya namatay, naay lahi, naay nahimong paraon, nahimong hari, na wala kailan ni Joseph, no? Kuha ninyo, paminaw may son, na makibamos context ani. Sa dahil namatay na si Joseph may son, unya lahi na po ng hari, unya ang hari may son, wa na kaila ni Diyos, wa kaila ni kinsa ni si Jose, unya ang mga katawan sa Diyos na paghihapon dito, unsay natabo? Mao na to nga, ang sunod na hari, mo ay nahimong ni control. Say ni control. Nahimong ni dominant sa mga Israelites, o kaning bagong hari, paminaw mo, ang bagong hari, naa sila'y bagong sistema. Kung sa'yo ng sistema ay ng tradisyon, nga ang kaning hari, nga sunod na hari is, kaning mga taga-Egypt is nag-worship sila sa tinuod na Diyos. Idols, yes. Nahimong, ang mga Israelites, mga katawan sa Diyos, nga namuyo dito, kay, ang itabuhat to kay nalaghan na sila dito, no? Pagkawa ni Joseph, ang mga Israelites, kaapos sila dito, kay supposedly, matod sa mga Bible scholar, kung nigawas pa sila dito, di utak sila maslave. Ang nitabo kay napabilin pa sila dito, kay nahuman na ba ang buwan? Nahuman na ba ang famine? Nya, pag nahuman sa famine, naapag-hapon sila dito, pero wala si Joseph. Ang nitabo Nixon, naapag-maghapon ng mga Israelite dito. Moto nitabo nila, nahimos lang slave. Pila ka years? 400 years na slave sila dito, Nixon. Kaya ba mo sa slave? Kahapon sa among Bible school, ibagaan ako na ang servant of slave, lahi ang meaning. Kaya ang servant, no? Iba mo sa kalainan sa servant of slave? Ang servant is murang empleyado. Kuha ninyo? Nga mura o sweldoan. Pero ang slave, o sa man ang slave, nahimong ulipon ka o nahimong nakaangkla diha angtod sa kahangturan. May subot pasabot nga ang slave egsoon o sa tawag kaniya ang word na slave is kanang nahimo na kang ulipon. So bisaya ulipon ug once na mahimo kang ulipon, gawas nga wa ka sweldoy egsoon, murag tag-iya na ka or something nga murag naay na panag-iya nimo karon. Oh, na panag-iya nimo. Kaya bitaw ang kontrolado na manupul, murag ko, na nag-dominante mo na something. Kung ano tabo sa mga Israelites, pila ka years, 400 years, na control sila may soon. Buto sa mga sila choice. Kaya naman sila sa Egypt, gipakaon man sila sa Paraon, gipakaon sila sa hari. Buot pasabot nga mga Israelites, unsay sistema nila, unsay tradisyon na sundo nila. Bantay mo hanto karon nga na ta. Isa naan ay pulong sa Ginoo may soon. Naan ay word of God nga gisulti na to. Kaya ba na to sa word of God, nag-Bible study na, pero murag something na ay nag-control na to nga. Ano mo, ano nga kami hapon ka ng simbaan nga. Di man na mga ang metod niya Diyos. Isultihan mo to sa Bible sa John 4:24 that God is a spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ngunit mo sa mga Israelites, sa diyang naan sila dito may son.
Nailawom sila sa tradisyon, nailawom sila sa pagan worship. Unya mo ni, o sa tawag na mo nahimo sa tawag ni. Na-educate sila, o na-brainwash sila dito kay Son. O na here it comes, sa din, nituaw sila sa Ginoo, kaya nahimo sa slave. O ito niabot si Moses. Kung saan niabot si Moses kay Son, o sa trabaho ni Moses, gisugo si Moses pag pahigawas nila. Hallelujah. Woo! Glory to God. Kakuan mo sa logic. Pero panahon na rin Son, the cold Egypt. Diba mo usang mga Egypt na lang? Is tradition. Worldliness. Ang mga Israelites karon Son na-describe ikaw o ako. Kita nahimot ang ulipon. Ang mga Egypt sa kinabuhi, na-Egypt ko sa mga bisyo, na-Egypt ko sa druga, na-Egypt ko sa mga inom, sugal, may son during ato nga time. Pero sa diha nga, naay pulong sa Diyos. Sa dihang naay mga Moses, may son nagdalag pulong sa Diyos. Nahimong lalipirete ta, o nahimong naigawas nun ta, pinaagi sa kahom sa ginawas to kinabuhi. Naay mga Egypt na to, karon may son. Ang mga Egypt na to, na-Egypt tas relihiyon, na-Egypt tas tradisyon, nga kada April, inganing tuta, kaya kada January, at tututag Cebu. Kaya panahon, aning buwana, at tututa, that is our Egypt. Pero once na nakadung kas pulong Ginoo, nakipadalhan ang mga ministro, mga propita, mga pastor, na nagwali sa kamaturan, nga nakadungog ka, may igsoon. Hallelujah. Nahimutang gawas nun. Diha sa pulong sa Diyos. Here it comes. Fast forward sa Sugilano, sa context sa Exodus. Kung sa initamo nila mamipas. Sa niyang ipahigawas na sa Egypt. Kung sa initamo. Ha? Sa niyang ipahigawas sila. Diba? Ato fast forward, diba? Naku, gusto kahampak. Grabe gahe kay si Paraon. Wadod mo to, Ginoo. No? Ngayon mo siya, kinsabi ko padala ni mo. Padalag na po, kampak, wagi mo to, hantod nga, fast forward, may soon, ito na si Paraon, gipagawa sila, pero pagpagawas nila, grabe no? Kasi nito mo, Sister Bilis, sa nang gipagawa sila, niabot sila sa Red Sea, gigukod sila. So sa atong kinabuhi, may soon, maski pag nagipagawa sa ta, ang sala, may soon, pwede din mo gukod na to. No? Pwede na ang tradisyon magkukod na to. Pwede na ang rilang magkukod pa na to. Bisa nakabalo na tas kamaturan. Gitudluhan na ta ni pastor. Gitudluhan na tas mga lagas. Pero ang tradisyon gusto pag-pirahon ta balik sa Egypt. Balik sa atong andan. Balik sa tradisyon. Balik sa atong unsay na matan. Ano to? Aming kalibutan na nagsoon. Sa nasukwahi sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Pero sa diha ang atong basahon ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga padong na sila mutabok sa Red Sea nagsoon. Hallelujah. Paglingi nila sa wala, bukid. Paglingi sa to, bukid. No? Eh once nga mapahigawas na ta nagsoon, nagsugod na tagtinag sa pagpangalagad, naanay mga bukid sa problema. Bukid sa mapagsulay. Atubangan Red Sea, naay mga Red Sea sa mapagsulay. Paglingi ini mo, ang tradisyon, nagkakukod mo, ang reliyon, gusto ka balikon, pagbalik, i-backslide ka. Woo! Hali mo rin, abot mo ko diha. Grabe ang revelation, glory to God. Kausahay na ay mga Egypt na mugukod pa na to, pagbalik, may soon sa disatagikan. I don't believe, may soon, kita tiyan ang nire. Na, mo kita'y past. Wako kibo sa yung natasatagsan yung mga past. Basta ako usahay sa kinabuhi na ay mga bukid sa pagsulay. Naglingin ako, nanawag ako mga barkada, balik diri. No? Ayaw na, bunagin diha. Balik diri. Balik sa tradisyon. Balik sa naandan ni Moloy. Hallelujah. Pero sa diha nga, ulingi ta sa wala. Bukid sa mapaglutos. Bukid sa mapagsulay. Kaya kaning pagpangalagas Ginoo di man basta-basta, di ba? Una sa diha nga wala kay kalingian nagsoon kay kaning usas mga ilhanan nga tinuod nga Kristohanon. Bisan nay mga pugsulay magsoon, upadayon jud na. Amen. Bisag wato atubangan likod problema magsoon. Basta mga tinuod nga alagad Ginoo muhanga jud na.
sa pagsampit sa matuod na Diyos o sa dihan mo sampit as matuod na Diyos Megson ang Ginoo magahatag o pamaagi Megson because our God is a way maker Megson sa kinabuhi. Amen? So papakan buhay Diyos Megson. O nalitabo Megson, ako lang gihisgutan ng context. Nalitabo na ta sa nang nitawag ang mga katawan sa Diyos sa Ginoo. Kung sa nitabo natunga ang ritsi. Grabe lang. Sa imong nunguda Rael, posible ba na yan, ha? Imposible kayo, no? Pero kung ang Ginoo nga, imposible sa Ginoo. Usay sa kinabuhi Megson, limitahan na ito ang Ginoo sa itong kinabuhi. Nga daw, wala nakuha ni. Usa tayo sa cheese, checkmate ako ani. Pero sa Ginoo Megson, once ka mo sambit na niya, Jeremiah 3:33, call unto me and I will answer thee and I will show you great things that wala pa nimong masinati sa imong kinabuhi. Usahay Megson, makita na ta problema Megson, balik ka sa tradisyon. No? Balik ka sa mga danda na to nga pagkinabuhi Megson. Pero here it comes ang mga grabe Megson, 400 years sila na slave. So kung ma-imagine mo 400 years, nabuntang na giso na muna nila ni. Ikaw, for example, ikaw. Natao ka nga, mao na dyan na. Huwag ito maingon sila, bitaw nga. Huwag ito maingon ng mga tao, bitaw, natawa na maingon nga. Unsay namat-an, mo'y pakamatyan. Kaya mga Egypt at ang mga Israelites, ang mga sunod na generation nila, naibalaan nila, ano na din dito sa Egypt. Oh, simba silang larawan, simba silang kaniusan yung ipang simba nila, simba silang adlaw. So, sa ilang mga generation, sa sunod na generation, namat-an nila, mauna na siya. So, mga itong game, si Moses, ang tuwa at mga katauhan dito, i-liberate sila, pasimbahan sila sa tinood na Diyos. Hallelujah. Tuwa na sila sa wilderness, Megson. Abi yung Megson kanin nga rin mo dito, wilderness mo ni. Huwag mo dito sa dagat. Woo! Huwag mo dito sa buwangan. Kaya ka na, mga butang mo sa Egypt na. Kana nga, karong Domingo, Megson, agi sa pag-worship sa matuod na Diyos. Or wakas na andan ni mong pagkinabuhi. Wilderness na. Amen? It means wilderness, pag-adto na sa wilderness, why makita nila dito? Kaya tayo makita dito, Megson? Why? Because we are worshiping the true God, Megson. Huwag mo rin natabo sa Egypt, dito sila dito. Fast forward. Sabtan din ninyo. Pagkabot sa wilderness, nagyaw-yaw sila Megson. Ingon sila, Moses, inog yung gida dire. Imbis na nahiluna namin ito sa Egypt, makakaon mo kami dito, makamamista kami dito, gida dyan hindi mo dire. No? Di na hinom yung kadisko. Di na hinom yung panguwang. Tenghanan na bawal ani wilderness. Hallelujah. Ito yung sa Ginoo Megson nga kwaon, hukason na kanan aron ang imong relasyon sa Ginoo intact Megson. Ngunit tabo sa mga Egypt. Pero sa diha nga ang ilang leader si Moses, atong gibasa karon sa Exodus chapter 32. Diba? Asa ni doon si Moses ani? Ningon na verse 15. Nibiya si Moses. Ato siya sa aso to nga bukid. Si Sinai Megson. Unang delikado ni bro. Kaya kung ang leader, biyaan ang itong mga karnero. Kaya naay possibility, bubalik sila sa Egypt. Naay possibility, nga mga pastor, mga leader, na sa Facebook Live, naglantaw karon, kung undangan nato sila sa pagkatuto sa pulong sa Diyos, naay possibility nga mubalik sila sa Egypt. Sa naandan, Megson. Ang itabo, nibiya na si Moses, nigong siya sa bukid kaya nakikistorya sa Ginoo. Pero paglugsong na Megson pagbalik, o sa nitabo? Ha? Iabot na sa itong ibasa karon. Pagbalik ni Moses, gi-instructan niya mga tauhan nga, mo ni, nanata diri sa wilderness ha? Ang atong simahon, katog yung matuod na Diyos, dili, larawan. Hala, kinibiya man si Moses. Sa nibiya si Moses, sabi nila, gina mo balik si Moses, naingon siya nga, ay, unsay na anda nila, unsay na mindset nila, unsay tradisyon nila dito sa Egypt, Megson, mo ay atong buhaton diri. So ang nahita po Megson, naghimo sila ilang Diyos.
Ug mo itong pagbalik ni Moses, nasuko si Moses magsuon. Pero unsa may atong makuha ani nga mensahe? Ang makuha na to ani nga mensahe magsuon is all about anger. No? Yes, tinod. Kani nga tayo nasuko si Moses because ang iyang kasuko, naman siya ay matawag ani. Naman siya ay sakto na yung kasuko. Kung si Jesus ba? Sakto yung kasuko. I-compare aning sunod nato nga chapter diskutan diri skip ta sa Numbers magsuon. No? Numbers 20 verse 10, I think verse 10. Ingon diri. Ug gitigom ni Moses og giaraw ng mga tao tubangan sa bato. Ug ingon sa kanila, pamati kamo mga masupilon. Tanaw ang word may so nasuko si Moses kay kung imong ilaktaw ni sa sunod nga mga chapters ani ang mga Israelites during ani nga time unsay mga giingon ni sa Ginoo nga ayaw buhaton man jud nila. Gingon nga ayaw simbag larawan, manimba noon. Pakiton pa ka. Apil pa dito sa tapok-tapok dito. No? Nga mas kani si Moses leader ba niya siya? Si Moses Mason, bro, kita may mga modern Moses. Na usahay, makita kagigsoon nga, imo nang giwalitan, imo nang gisgutan sa pulong sa Diyos. Unya, makita nimo nga, ipost sa Facebook. Nasubok din siya may soon. Unya, na mo, nigawas ang tinuod na karakteristik ni Moses. So, di na na-realize may soon. Ako, parang ako nang giwali may soon because na ako, ano? Usahay nga naon ako bang, tiking kinangan, aray na doon ka! Walang alam ito kung pamagi bitaw. Ito realize ako nga, it's all about the grace of God. Kaya kung nasuko pang Ginoo ako, ang bayar kong ipatay, isutso katuig kung nalayo sa Ginoo during atong time, unang usahay nga na ko usahay sa mga didil ako misong tugod kay wala ko kanang nasuko for something nga tawag ano nga pamagi kung dili kana bitaw ang akong pareha po daning kahangawan ni Moses ba sa mga tao nga gusto niya nga matutuon ang mga katauhan sa Diyos pero usahay kaning ato ang free will yun magsoon parang gingon nila nga digit ka makapugo sa tao bro kung unsay desisyon sa tao ato nang leave it to God surrender to God kung natay mga anak na wa pa madalas tilan sa Ginoo at aying natay mga bana na wa pa madalas tilan sa Ginoo di ginato sila pugson ba nga, ma-impirno gino. Kaya may viral ka na, no? Labing viral ka rin kay Gingnan, ma-impirno gino. Undag binayot. Impirno ka. Dili kay ano? No? Unang matayan na ng anger issues may suon. Kay mo na nita mo ni Moses, wa siya kabot sa promised land. Kaning sa Numbers 20, kay Gingnan sa Ginoo nga, sulti lang ang bato, o sa kita mo ni Moses? Iyang gibunahan na ng bato may tungkol sa kasuko sa mga gahig o mga Israelites. No? Isa na kasuhay niyo mga anak nga tungkol sa kagahig o. Imbis ka, ingana ang buhaton, dili mao ang gibuhat. So mo itong naitabo may soon. Verse 11 niya, giisa ni Moses ang iyang kamoto, gibunalan niya sa mga duha ang bato o gibulog gikan sa bato ang daghang tubig o nanginom ang mga tao o ang ilang kahiyupan apan tanawang verse 12 apan gipadlong sa Ginoo si Moses o si Aaron kay wala man ako tuuhin ninyo aron balaanon ako sa mga tao sa Israel dili kamo maoy mangulo sa mga tao kadto sa yuta sa akong gihatag kanila o nang nahitabo migsoon no ang authority migsoon nga naon ta ni Moses mo tong yabot sa punto nga dito na ni sunod nga generation labi ang Ginoo no. Ito na-realize ako ang saas Ginoo migsoon dili day sa imuha day ang kaliwatan kung dili sa sunod pa no? Unang kaingon ko kung sa akong tayunan siguro di pa siguro mudaghan eh why siguro mudaghan na siguro di kung ni tamo ni migsoon na kaning-ani nga tayo mo man kaabot ko si Moses sa promised land pero si Joshua nakaabot sila no? Na time siguro sa time ni daddy nangandoy si daddy nga makabaton sa kotse pero sa timeline ako nakaabot siya pero ang saad sa Ginoo hingon ka nga naman kay walay time and space sa Ginoo buot pasabot kung wa maluwas ang imong mga relatives karon moabot ang panahon wa na ka nangaluwas na sila amen
ato papakaluhin ang Diyos Migson. Muna nasabtan ako sa Bible Migson. Una karon ang nahitabuhan ni Migson, ang gisgutan na to ang kinabuhi ni Moses. Nga na siya gitawag og anger issue sa dihang wa siya ka-control aning kasuko Migson. Muna ang nahitabo Migson, wala jud siya kaabot sa promised land. Muna nga karon, let's open our Bible Migson before tamo mamipas sa ato ang pag-isgutan karon sa nasa PowerPoint. Taliw ko pagbasa last Migson nga passage sa ng Bible ya. 1 Corinthians sa New Testament, 1 Corinthians Galatians chapter 5. One of my favorite passage sa Bible about the Paul mahitungod og espiritu. Galatians 5. Okay. Aliho ko pagbasa Migson. Galatians 5 16. Okay. 16. Ningon dire. Galatians 5:16. Kini akong isulti kaninyo, pahariya ang espiritu sa inyong kinabuhi o ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa tinguha sa espiritu, ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha busa, dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Okay, nagingon diri Migson usa nga word, pahariya ang espiritu sa Dios. Kung ilaktaw nimo ni Migson, ato ilaktaw sa verse 22, unsa man ning word nga pahariyo na to nga espiritu? No? Unsa man ning word nga espiritu, unsa man ning bunga sa espiritu Migson, verse 22. Apan ang bunga sa espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapubsanon, kanawang last word. O pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Ang keyword is pariya ang espiritu. Kisang espiritu? Sa Diyos. Once na hindi maghari ang espiritu sa Diyos, kaning gingon sa verse dito, imposible kayo mabuhat ato ni. Ang love nimo mahimong hatred. No? Ang kalinaw nimo mahimong gubot. Ang pailog nimo mahimong kasuko. Ingay mo katapat. Murag ako lagi ron. Ingay mo katapat. Murag ako man ni ron. No? Kaya nga naman, verse 24, tanawa. Ibasa-basa. Kay gilansang na diha sa cross sa mga tao nga iya ni Kristo. Tanang iya ni Kristo. Amen. No? Ingon dire, ang mga taong tawhanong kailipkon o ang mga lawas ng panganoy. Tanawa verse 25. Take note, Migson. Ang espiritu mo ay naghatag ka na itong kinabuhi. Busa, pariyo na to siya sa atong kinabuhi. Anong pariyo na to? Kaya was na di na maghari itong kinabuhi, Migson. Puno tas kalimutanong kalimukan. Kaning gisgutan sa verse nito, di ko kakabuhat, ani. Di posible kayo kakabuhat, ani. Kung bitaw nabantayan ako, bitaw, kung wa kay ang pampo, dali ka masuko. Kung wa kay simba-simba, dali kang saputon, dali ka manglood. Wa ka nang hari ang espiritu sa Ginoo. Pero ingna ko kani mga tao nga hinasa Bible, kani mga tao hinimbahon, kani mga tao kani kanunay si kampo, sige buhat sa puluton sa Ginoo. Di ba? Mahimong mo manifest na silang kinabuhi Migson. Nga panahon nagpila ka dito na inikwan. Okay ra. No? Pero sa una ba to? PI ka. YAWA ka. Ano man? Na ang keyword na ni is pariyon ang espiritu. Migson. Hallelujah. Ang espiritu mo ay naghatag ka na ito kinabuhi busa. Pahariyon na to siya sa atong kinabuhi. Tanawang verse 26. Verse 26, kinahanglan dili kita magpagarbuhon og tanawang word anon. So ang kaning kasuko din nato bunga din sa wala nato'y time sa Ginoo nagsuko. Ouch. Tigo sa Pastor Lloyd. Wala sa Migson. Labi na sa pamilya na to. Di dyan malikayan dito. Labi na mga papadlong itong mga anak. Usahay. Burst ko Migson. Usahay. Mura kong si Moses. Na ay mga issue. May tungod ani. Tungod kay usahay. May balawan na to Migson. Ingnay mong kawilingon. Tao rata. No? Pero mo na nga naay pulos Ginoo nga mugiya na to. Magtudlo na to. Unsaon na to pag-deal sa anger.
O na may so nato isgutan karon may soon palukupas how to deal anger. No? Kuto nang utana ko ninyo kinsa di masuko dire. Ha? Ikaw bro, nakasuway na baka ka ng as in nasuko di ka? Kasuway. Hallelujah. So ato isgutan ko may soon how to deal anger. Okay. Unsaon nato kaning anger may soon atong matay nato sa itong kinabuhi. No? Dili na ko na-discover may soon na sa Biblia tanan. Ang katuwagan ani nga pangutana how to deal anger. Number 1 may soon. Ingon diha sa James chapter 1 verse 19 to 20. Paliw ko pagbasa sa Bisaya aragon kisay maka basa palugos microphone usa. Okay, assign na lang nako ni. Mabasa aning James 1:19 to 20 si Rael, si Vines, Episok 2:4 versikulo 26 ngadto sa 27. Unya si Marbs Proverbs 15:1, si Ate Aying Galacia 5:22 ngadto sa 23, si Bon Romans 12:19. Paspasan ako ni imo bro, laki Bible o Daniel? Okay, Bible, huwag na lang. Proverbs 29:11. Si Sister Flory, Psalms, huwag na lang mo. Psalms 103 verse 8. Unya isa pa si LL, Philippians 4:6 to 7. Kung dili ka mahuman, migsoon. Hallelujah, balik ko na to. Unsaon na to? How to deal anger, migsoon, no? Yes, tinood, migsoon na taaning emotion. Kaning anger, emotion is ya? Pero atong isgutan migsoon unsa migingon sa Bible how to deal anger migsoon. Number 1, be slow to anger but not quick to react. Hallelujah. Woo! Be slow to anger. Dili ka i-post ka sa Facebook. No? Imalitis na yung migsoon wa pa kay kakaibaw sa tinuod. Ditso na dayon ka. So atong buhaton as a Christian, paano ko basa sa Bisaya? Sorry. Ako basa sa English. James 1:19 to 20. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Wow! Nga kani din kasuko di ay nga tawhanon nga dali ka masuko, dali ka mo react, dili din ni kabubuton sa Ginoo. Sa pala ko sa Bisaya ragon. Mahal mo mga igsoon. Okay. Kinahanglan nga andam ng tanan sa pagpamati at ang dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Ang kasuko sa tao dili nakatabang sa pagtatuon sa matarong nga katayuan sa Dios. Okay. How to deal anger? Number 1 is on be slow to anger. Ayaw ka na bitaw. Para natatag kaya. Di sila nakasaway ni nani. No? Ako ingani ko migsoon, pero pangalan ako, ay di man di siya. Nagkapasangil na po ko sa una, mo ito inungdan na pila ka years yung mo tingganay. Kaya wala naman, ako namang nakuan. I-first mo ko migsoon. Hallelujah. Sabi migsoon, kaning gabaro kanila, mo, hindi pareha na tatao. Usay kay mo na sila pastor, muna na kinsang Ginoo ha. Pero wala po ni pastor migsoon, naapo na nga issue, si Moses. Diba si Moses, Jesus kata na to, tao sa Diyos. Na anger issue migsoon, gipatay niya ang Hebron, di ba? Gipatay niya itong kuhan, katong gilatos bitaw sa kuhan, mga Egyptian, na Hebron nga pareha niya. O niya, here it comes, mag-abot na itong pagkaog niya sa bukid sa Sinai, migsoon. Gibuak niya ang 10 Commandments. So na siya ang issue nga katong bato migsoon, instead nga sultihan, no, ihanggi bunalan migsoon. So na din say inaani nga kinaiya migsoon mo na ang Bible itudluan ta karong mga orasa migsoon nga how to deal unsa ang pag-tame sa anger kaning kasuko is kinahanglan nga atong sundon ni ingon sa James 1:19 to 20. Everyone should be quick to listen. Kinahanglan maminaw ka ta. Unsa may, di ba? Kinahanglan maminaw sa ta sa side nga nganong nga naman nganong nga dili ta pataka o react. Dali-dali ta mo response makes so because tama ang word. Pause before responding must anger explodes because we react too fast. Kung na mo pause sa data, mamipas, dita dito na yun.
Post sa Facebook, oh. Post sa Facebook, nasuko kasi mong silingan na kuha mo bayad sa utang. Hallelujah. Pause before responding. Most anger explodes, kasagaran ko ng kusuko, mubutong ison because we react too fast. Ikuhita ang katapan. Murag ingani ka, no? Hallelujah. Number 2, how to deal anger. Paliw ko pa sa Episo 4:26 na ito sa 27. Okay. Okay. Kung masuko ka mo, bantayin nga dili ka mo makasala ug ayaw palongtara ninyo kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagi gigayon ang yawa. Okay. Tarawa. Number 2, how to deal with anger. Kung nakakaani nga anger issue, so dali ka masuko. No? Sige, muro ni mo naong. Muro ko ay kalipay. No? Bisa, nakaka sa enjoy dito sa outing mismo. Sige, nagmuro mo naong. Kaya nakikita ka sa imong best friend mo or imong kontra ni mo Exxon. Kasi muro mo naong. Kaya nga ni, no? Kaya kinaya Exxon. Makita na ka sa imong kontra Exxon kasi muro mo naong. So, nga ni Exxon, number 1, o sa to, be slow to anger, not quick to react. Number 2, Exxon, do not let anger stay in your heart. Buhat pasabot Exxon, anger becomes dangerous when it is stored, not released in a godly way. Buhat pasabot kung usa nang mo stored, kana nang makadeposit na kasing-kasing ang kasuko ng Exxon. Na kaning kasuko ba according to study, ang kasuko ng Exxon mo ni maghatag og kasakit. High blood. No? O ito niingon ko, si Kamina mo karon, niingon ko ni Mami. Ito ni Ate. Suko, o ito si Mami ron, pinatulibak ko si Mami. O ito, nasuko, si Mami, maingon, i-check ko rin mong BP. Kaya tataon na ba, hapit na ba ka na-admit tungkol kay sa taas kayo mong BP. Pero ang Biblia, nagtuto na to, walagi ko, walagi na lagi. Tanan na ani igo, tas Biblia may soon. Pero muna ayaw mag-look up o pastor, ayaw mag-look up o mga tao. Na ano yung mga issues sila, di siguro anger. Pero wala kayo mo, last. L-U-S-T. Oh. Parang si Samson ba? Na-witness si Samson, last. Wa siguro ta ni anger, pero na ni Moses eh. Wa siguro ta ni anger, pero usahay sa itong kinabuhi, mura po tag si David. Mura po tag si Samson. Hallelujah. Una nga, tingnan ng Ephesians 4:26-27, taas mo kitang oras. Hallelujah. In your anger, do not sin. Kung sa no? Sa inyong, pwede masuko, pero ayaw pakasala. Una, kung masuko ka, ayaw pagmain. Ang problema ito, suko ka rin, nagkaupa, suko, gyapon ka. Di mo si Mara, suko ka. Ipacheck ang BP. Na kay high blood. Hallelujah, glory to God. O niningon din eh. Anger becomes dangerous when it's stored, not released in a godly way. Una nga, ang buhato na tumigson. Number 2, do not let anger stay in your heart. Yan lang, kung nagkaroon itabuan na nasuko ka, nagkaugma, wala na tumigson. No? Ingnan katapat. Ayaw pagtanong magkasuko. Ina. Kuya, ayaw pagtanong magkasuko. Kay maka-high blood na. Hallelujah! Number 3, Nixon, how to deal with anger. Palihog ka pa sa Proverbs 15:1. Ingon din sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Wow. Ano ko Bisaya? Klaro kayo sa Bisaya siguro. Ang malumong tubag, hupay sa kasuko, apan ang sakit na tinubagan, bukasilo. Okay. Sa ka na? A gentle answer. Kana bitaw, kung mutubag bitaw ka, dili bitaw singhaga niyo? Oh, kaya kung mo singhag ka, nga singhag po siya, ay, war ka. Kani bitaw na message, pwede na sa message sa mga bukti ayon. Pwede na sa couple mixon. Namantay na ko bitaw. Grabe ang word of God. Nating ko, matingod din eh. Kaya sa una, kung musingag si Ellen, nga namin ito masuko sa sign language. Kaya kay mga mailan na lang kung masuko si Ellen kahit yung tanoro. Kung ka namin itong maingan sa naong ba. Kaya mo itong bawas po niya.
mga buwak yung megsoon. Motong, si Kanumdong, kung bishop sa una, umutan na ako, Lloyd, mag-away ba po mo ni Ilin? Nga di man na mo tingog? Away mo lang. First, second year na mo. Grabe. Hapit ni mga kung na to megsoon, pero salamat Ginoo. Dito na-realize ako na sa Word of God, na gentle answer turns away wrath. Kung gentle ko na kamalunganay, ang kasuko sa maong tao, mawa ko, no? Suko siya, ikaw, kalma na kayo. Di ba? Isa na kasuhay na suko kayo. No? Kaya ikaw, kalma na ka. Pero itong, kaya nasuko, example, bitaw, na bitaw, nagkasuhay, di sila kasuhay na anak ka ng mga believer, bitaw? Suko, kayo mo? Wag, kaya ikaw. Okay lang, kada na bitaw? Lumanay na ka ba? Mawa yung kasuko, may soon. Hallelujah. Muna nga tinood eh. Muna nga ingon dire. Aminaw. I-take note eh. Soft words call situation. Harsh words fuel the fire. Tinood eh. Nga ang soft kuno, o saan ang soft sa Bisaya? Kanang itong hinay nga pulong makapabugnaw sa sitwasyon. Wow. Apan ang harsh word, o saan ang harsh? Kanang sakit na pulong makapa-fuel. O saan ang fuel? Mura kaga fuel. Ha? Gasugnod. Kau kalayo migsoon. Unang number 3, how to deal with anger. Guard your words. Tingnan mga kapat. Guard your words. Sa Bisaya, bantayi ang imong ba. No? Luminaw yung ka. Oops! May mama! Wala nga po Ginoo Benson mo igo today. Isang sao na tuklikay ni Paul Ginoo. Ito siya. Number 4 may how to deal with anger. Yara, ipasa ito kanina. Galatia 5:22 nga ito sa 23. Paano ko magbasa? Kinsay na sign. Okay, basa. Maon. Iyon. Okay. Okay. Lubat siya. Sige, kusga lang. The Spirit produces love, Mm. joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, Okay. humility, and self-control. Humility and self-control. So, Galatia 5:22, kaya ito sabihin, ako nang gi-explain ka ganina, no? Nga number 4 na to, usaw na to nga naata ni anger issues. Kaya kaning anger issues, sa di man yung tanan po yun nga na yung nay tao nga, bro, nakakuhan ka bro nga, nay tao po nga dili kayo masukanon, di ba? Oh, kalmado ra. Kung na yung built-in ng mga tao ngayon anak, pero ako may sunabutin, uy, naliwat mo ko. Oh, pero Kristohanon ta, yan na Espiritus Ginoo, na yung mura something na mo kuha na to ba? Wala giskutan number 4, no? Tanawa ang number 4. Number 4, how to deal of anger is ask God for self-control. Lord, tabangin ko, Lord. Na, makita ko ng nauna, masuk. Pungot ko eh. Makita ko sa silingan na wag ubahin sa utang, mapungot ko. Hallelujah. Makita ko ng lakiha, mapungot ko. So, ang sa'yo buhato na to, ask God for self-control. No? Self-control is not willpower alone. It is spirit power. Kinahanglan ang Spiritus Ginoo. So, without the Spirit of God, mamutog. Kanang anger di basta-basta na. No? Kapila na ko kasuway. So, gitistingan yung mga niyo, anger ba? Pero salamat na lang sa Puros Ginoo. Ako naman nag-ingitate sa Facebook Live na ko. Pero, kanang majority sa akong Facebook Live, kung ditudlo. Mura ko giwalihan na mura rin ko gawali ito galino kaya ka naman Facebook Live kasuhan yung spinis ani kamanday ka mura ikaw rausa na mura kanunay kung mag-speak aning word of God mura didil ko sa kong galingon kitang mata ko sana itong menson na as a human being as a tao na kita aning issue sa itong kinabuhi mura nga hallelujah salamat sa Puros Ginoo nga nagatudlo na to okay number 5 how to deal with anger mixon. Romans 12:19. Tanawa. Kanig, buka kini. Okay. Romans 12:19. Do not avenge yourself. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Patod pa rin, anger stays alive when we hold grudges. Forgiveness releases you, not
just them. So number 5 nga sekreto may igsoon nga aron usaon na to pag-deal o kasuko may igsoon is choose forgiveness over revenge. Oh, kuis kita kayo ni. Dito na ko ni-realize may igsoon. Mo na gisulti ni Pastor Peter Tanchi sa CCF. Katong iyang anak may igsoon gi-rape og 7 ka laki may igsoon. Ikaw, bro, imong anak kabangag rape 7 ka buok. Unsay buhaton? Gipangutana si anak ni Tony Gonzaga. Ang tubag ni Peter Tanchi. Unsay gingon niya? Unsay gibuhat nimo? Ako na siya nag-forgive. Pero napriso naman ko na to. Kaya na may konsekwensya sa sala. Pero matod niya, wa siya magtanong o kasuko. Because matod pa niya, kanimonyo, do not avenge yourself, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So kung pasabot kay, kani nga bersikulo megson, kung na may nakasala na to, yes, tinuod mo. Ang tawhanong paagi mo baos kita. Bro, kung na mga tao pasakit na to, mulibak na to, mubaos mo ka dito. Sultik di mayo. Makaila di sa kinsa ko. Di ka na? Yan ang mga unbeliever, normal na nila. Pero as a Christian, Nexon, once na mapasakit na to, na mga tao nga naglibak na to, na mga tao nga nagdaog-daog na to, unsay pagi? Forgiveness. Kadumdum ka ni Jesus, dahil ginagmalan siya, gisumbag siya, nangalaksi ang panit, ngayon siya, Amahan! Pasailuwa sila. Kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Kanawa ang karakteristik sa Ginoo. Layo ra kayo sa karakteristik sa kalibutan may igsoon. Kaya kung sa kalibutan ay kurang-kurang mga teleserye ba? Makikita mo kung sino rin mga nasa teleserye ito. Makita mo kinsa si Mr. Valdez. Pero sa Bible kailangan bon. No? Basta Romans 12:21, di ba ningon na ayaw papuntog sa dautan, hinoon buntuga ang dautan sa maayo. Wow! Love your enemy. Nadyo ni Barog dito sa Bible study dito sa ubuhan, katong Bible study pa ubuhan sa una. Yan na topic na mo kanima kaning forgiveness. Basta ni Barog yun siya, di nagsilbi pastor. Pag-ingon ako higugmay, mga kaaway, iampo sila, katong naglipak niyo, nag-persecute niyo, di masilbi pastor. Muunta Grabe ng tawanan, no? Bro, di nilalim bro, ang pulong sinumo ng kasagaran, di yun musunod ani. Kay mas palabihon ang tawhanon may igsoon. Because anger stays alive when we hold grudges. Forgiveness releases you, not just them. Ang importante may igsoon is ang atong kagalingon kasing-kasing ng haom sa atubangan sa Ginoo. Ang Ginoo may bahala na kanang mga tao nga nag-persecute nimo. No, murag si FLM. Ay, may nakarelate ako. FLM ba? Si Sidlag na nakarelate. Kaya tingnan siya nga, dili na lang ko. Ako lang ko sa Diyos na lang sila. So, muna nga, number 6, Mason, how to deal with anger. Tanawang number 6. Tunay, mga tao masukanon. Walk away from hot situation. Murag si Daddy. Tunay, may ito nga musam. May mutawanan. Sige, may kasoko. Sige, may ito na lang. Walk away from hot situation. Proverbs 29:11, fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. Walking away is not weakness. Pamilong Exxon, usahay, ulikay taning anak nga kasi mga tao. No, kanang ito mga masukanon. Usahay na itong likayan ng Exxon. Nga naman, matod pa rin walking away is not weakness. Kanang ito, for example, mga debate bro. No? Kita di mo taganang mga debate. Kaya kung hatod mo muna ka ng mag-away ra, kasi nasuhay ka na kita nilang mga debate. Di ba? Pamunta na sa Ginoo ba na siya? Hindi na sa Ginoo, wala siya love. Puro pride, puro garbo. Kami may sakto, kami may tinood, tinukod. Dahil story na pagkadang, klaro na ka, unsa ka. Klaro na yung kinayan mo, na kay pride, garbo. Pero kani mga tao na yung ulikayan ng mga sitwasyon na may soon, walking away is not weakness, but wisdom. Wow! Mura si Jesus, kabantay ang Jesus. Hindi siya mutingo. No? Si Jesus may son, ginagmalan siya, giayo-ayo na siya may son, pero wala siya mutingo si Jesus. No?
Kaya kaya kasagara mga adunay kaalam, di na magtingog-tingog naman na sila. Sagda naman ang mga tao nga ani nga issue may soon. So, hallelujah. So, pala mo basa, kisay na masay na eh, Proverbs 59:11. Sige, pala mo basa sa Bisaya na daw. Hallelujah. Anultihon 29:11. Parang ready na. Okay. 29:11. Kapan ang taong mapailobot o hugong linig. Amen. So muna siya magsoon. Walk away from that situation. No, hinduman na to magsoon. Na kani mga butanga magsoon dili iyas Ginoo nga mo himuta nga kani uban na uban nga ganahag ka ng mga kung ma-enjoy yung away. Kasi kaibalan niya na mo man ma-enjoy yung away. Kung away mato ka dito. O kisaw-saw kas nang away. Kaya nga na ang mga tao magsoon. Pero kanato as a Christian magsoon dito doan sa puros Ginoo nga huli kay tani nga sitwasyon magsoon. How to deal of anger. Number 7 magsoon, hapit ta mahuman. Okay. Remember God's patient with us. No, kung nata aning issue magsoon hinungdaman na to nga Ginoo na ay pailog na to. Kaya kung wakay pailog ang Ginoo na to, kabayar na ta. Kaya usahin na to kaning Ginoo magsoon, He's a God of love, mercy, and grace. No? Pero kaning mga ginabuhat po na to na apoy consequence magsoon kung kita di punta magpatuo po sa mga butang na dapat na tong buhaton nga gikinahanglan nga buhaton na to magsoon nga kaning instructions sa Ginoo bitaw kani maton pa sa pulos Ginoo ang hukom magud sa tawo naram gud ani ang unsay giingon sa pulong Ginoo mo ni kaning Biblia mo ni hukom na to kung unsay giingon ani in a future mo po ni hukom na to maton pa sa Book of John siguro to nabasahan ako. So number 7, remember God's patience with us. Psalm 103:8 ngayon dire, the Lord is compassionate and gracious. Tanaw ang word, slow to anger, abounding in love. Kisay nakadamdam niya sa prodigal son. Oh, di ba? Katong prodigal son, naghulagway ito nato. Nga ang katong amahan, mao to ang Diyos. O nga katong prodigal son, mao to, kita, mga tao magsuon nga, usahay mo, pili kita sa atong kagalingong will magsuon. Kaya iya, maninayo mo to siya. Usahay kay magpalayo magas Ginoo, imbes siya magpanood kas Ginoo, magpalayo minunta. Mao to nahitabo niya, niabot sa punto, nagkalisod-lisod siya, ingon man Ginoo, ingon man Ginoo bro, pag nakahunaw na siya balik, ingon man Ginoo, ikat, kau, or iyang gikulata, mga anak, wa? O sige buhat, iyang gigakos ang anak, layo pa may suon, no? Laliman ka kaman, kasi landaw sa tiris-tiris nila, muna siguro niya kung anak, makakita niya ni Guwak anak, gidagan niya, ingon ang gaipon, gidagan niya ang anak, kaysa sa laing termino ito, gihimuan nila joke to, kaysa uba, kung tawanan pa itong amahan, dagano na ko to, naparuho na ko itong anak, giingnan ka kayo, layo na to. Pero ningon ang pulong Ginoo, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love, nga bisan kanos, pasinsigi pagkabuhat ng Pinayo, ang Ginoo magapasaylo sa itong kinabuhi, Mekson, nga naman, He is gracious and abounding in love. Pero ayaw lang kumpiyansa. Kaya magsige kag pakasala, no, ningon po ng Bible, no? After gas rapture, sige ka po kag pakasala. Gracious itong Ginoo. Okay, usahay na ba kaning versikulo? Gamiton po nila bro. Nga license pagpakasala. Okay, gracious itong Ginoo. Hili, di kayo masuko ang Ginoo. Bukwag itong Ginoo. Oh. Gihimo naman sa mga rainbow karon og love is love. Gihimo naman nila mo na nga. Ang Ginoo may migsoon, dahil mo nang gugmas Ginoo. Iba ang migsoon nga ang kastigo love na niya. Nasa Hebrews. Na ang tinuon nga gigong smingo, latuso niya. Diba?
kung ang galing anak nimo dili nimo natuson, ato sa Bible sa Hebrews, kasi anak kas gawas. Kaya ang tinuod nga nahigugma migsoon na adi discipline. No? Kaya ka okay, mo na nga number 7. Remember God's patience with us. So mo na migsoon when we remember how patient God is with us, it humbles our anger towards others. Kaya hinungduman na ito migsoon nga ang Ginoo nagpasinsya ganin nato. O na nga kaning pasinsya sa Ginoo migsoon once na makabutang sa atong kinabuhi unya. Mo ni may tabo migsoon kung natay mo ni gingon kung natay Espiritu sa Ginoo gyud, it humbles our heart or our anger towards other. No, mo na makapasinsya na tas uban migsoon. Hallelujah. O lastly migsoon number 8. Palungo pa sa Philippians 4:6-7. Mas masaya na to migsoon. Pray instead of exploding. No? How to deal of anger? Instead na bubuto ka diha, iampo migsoon, iampo nga tagaan kas Ginoo og self-control. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, present your request to God. Now, ang pinaka-the best way good maigsoon kung saan na ito pag-deal aning kasuko sa itong kinabuhi is kaning pag-ampo. Kamatay na kung maigsoon kung wag tayo prayer, no, wag tayo ampo-ampo, dali good ati ayong dali murag something ambot. Nature gina nato nga murag something dali kita mo react or something mo sa atong sulod na kung ati ampo-ampo. Because prayer redirects anger into peace. Tinood na, no? Nga ang ato masaon sa Romans chapter 8. Palihog ko pag tisay makauna. Romans chapter 8 verse 5 na siguro na to 7. Romans chapter 8. Tanaw na mag-ingon diri maigsoon. Romans chapter 8 verse 5. Tisay makauna. Okay? Mga support. Nadungduman ang lako ba? Kaning espiritu of flesh. Ingon diri sa Romans chapter 8 na tumasaon. Okay, ano? Okay, basa. Kaya katong nagkinabuhi sumala silang tawhanon kinaiya nagunahuna sa mga butang nga tawhanon ingon na katong nagkinabuhi sumala sa espiritu nga pamahuna sa mga butang. 6. Ang paggunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangkot sa mga paggunahuna sa kanunay sa mga butang nga espirituhanon. Tawa. Musangkot sa kinabuhi ug talino. Oh, see, may peace. Ingon dito sa nasa 6 ang magunahuna kanunay sa mga butang o sa kuno tawhanon kanang wa kay ampo-ampo ba wa kay simba-simba tawhanon na siya kani spirit kaptumaw inari si spiritual man siya igituduan ko tag pulos Ginoo ga-worship ko tas Ginoo na so ang pangunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon mo sambot sa kamatayon apan ang pangunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon bot pasabot ka kanunay ka nag-ampo sa Ginoo kanunay ka nagbasa sa mapulong mo wala mga espirituhanon mo sampot mo sa kinabuhi o kalinaw. Na kay peace. No? Galasya 5:22. No? Una nga prayer redirects anger into peace. Ako di masun na lang yung duha ka punto. So number 9, how to deal with anger? Control anger before it controls you. Proverbs 16:32, better a patient person than a warrior, one with self-control than the one who takes a city. In God's eye, mastering your anger is greater than winning a battle. Wow, minuta kayo, no? In God's eye, mastering your anger is greater than winning a battle. So, control anger before it controls you. Unsaon? Number 1, through prayer. No? Instead of exploding, make so. No, lastly, make so. No, girita mo man. Hallelujah. How to deal with anger or of anger is follow Jesus' example. 1 Peter 2:23, when they heard their insults of him, he did not retaliate. So wa mo sukol si Jesus sa diha na ay mga pag-insulto o mga pagbugal-bugal ni Jesus. Wa siya i-make son because Jesus felt pain and injustice but he responded with obedience and love. So, ingani yun ang kinabuhi na nagsunod diha ni Kristo Megsoon. Naman tayo nakatunan na ning
mensahe karong adlaw. Amen. So hinumdum ni Migson kato mga napo kapunto nga batunan nato kung naata ni nga anger issues Migson hinumduman nato nga kinahanglan nga ato ning itain sa tong kinabuhi. Why? Usa to ingon? First verse katong gingan katong first verse kiningon dire. Everyone should be quick to listen, slow to become angry because human anger does not produce the righteousness. Ano ang word? Human anger. Sa human anger ay kuya wala. No? Does not produce the righteousness that God desires. No? Normal man ta masuko na pero kinahanglan nga to ko sako na to migsoon in a godly way. Amen. Manindog ta migsoon o